ngayon, ang gagawin naman natin is site-to-site VPN configuration. Ngayon, gagawa tayo ng dalawang FortiGate na VM virtual machine. Tapos yan, get system interface physical para makita natin yung ginamit natin sa una na IP address. Tsaka yung sa static. So yan, dito tayo naman sa ating ginawang bagong Fortinet, yung pangalawang Fortinet. Tapos, yung static na 10.10.10.0 ay ginawa nating 192.160.20.1. Tapos, still, yung DHCP, kung nakikita nyo, ganun pa din. Kung ano yung binigay ni PC natin, yun pa din yung yun pa din. Kanya, kung siya nagbibigay. So next, puntahan naman natin na yung ginawa nating VM2. So pupunta tayo sa policy and objects. Sanin natin yung bagong policy. So, kung napapansin nyo, gumawa tayo nung sa una ng nung LAN, nung policy. Dun sa FortiGate 2, gagawin din natin siya. Tapos dun sa source niya, imbis na yung 10.10, ilalagay natin yung static na nilagay natin dun sa FortiGate 2. Sunod dun tayo sa FortiGate 1. Punta tayo sa may VPN, sa IPsec, sa tunnels, tapos magkikreate tayo. Tapos pupunta tayo sa custom. So, ang papangalan natin dito is yung site-to-site. Depende naman siya kung anong ipapangalan. Tapos, pagkakita natin doon sa IP address ay yung IP ng FortiGate 2. So, kakopy lang natin yan. Yung 192.168.1.21. Tapos, ang interface natin is yung 1 port 1. Tapos, sa authentication, maglalagay tayo ng pre-shared key. So, ang ginawa natin dito is yung VPN 123. Pero, kahit anong password, pwede nyo ilagay. Tapos, yun, kita natin dun sa version, may 1 and 2. Click natin yung 2. Tanggalin na lang natin yung iba. Tapos, click natin sa encryption DS at yung SHA-256 ay automatically mag-aano. Tapos din sa phase 2, yung local address natin ay yung 10.10.10.0. Tapos yung pwede natin siyang i-check. Tayo nalilito. Yan, kung makikita natin, ayan. 10.10.10.10. Tapos yung subnet niya, yung 255, ganun pa din, 255.255.0. Tapos dun sa remote address, ilalagay natin ay yung sa gamit ni FortiGate 2. Pwede naman natin i-copy paste na lang siya. Yan, tanggalin natin. Yan, 192.168.20.0. So, makikita nyo yung local address natin ay yung ginagamit ng FortiGate 1 natin. Tapos, yung sa remote address naman natin ay yung pang FortiGate 2. Tapos, yun. Doon lang sila magko-connect. Yan. Ano natin yung paste to proposal. Tanggalin natin yung iba. Tapos, piliin ulit natin yung SHA-256. Pero baka kasi, hindi siya i-allow. Pero pwede naman siyang i-edit mamaya.
Yan, katulad yan, nagkaroon ng problem. Try natin palitan. So, makikita natin na, inactive pa yung nakalagay. Kaya siya ganyan kasi hindi pa natin nasa-set up yung FortiGate 2 natin. So, ang next natin is yung sa FortiGate 2 natin. Yung sa VPN IPsec tunnels. Same process lang din na ginawa natin kanina. Yan, mag-create tayo ng bago. Yan, ganun na lang din ang ilalagay ko yung site to site. Pero pwede din namang ibahin ninyo yung pangalan. Tapos yung IP address na ilalagay natin dito sa IP address dyan is yung ginamit natin sa FortiGate. Yan, nalagay natin sa port 1. Tapos sa pre-shared key, ganun pa rin ang nilagay ko, VPN 123. Tapos yan, tanggalin lang ulit siya. Yan, DS siya. Tapos doon naman sa baba is yung opposite na ginawa natin sa FortiGate 1. I-copy na lang natin, yan. Tapos lagay natin sa local address. Kasi gamit niya yung subnet mask na yan. Tapos yung sa local address ng FortiGate 1 ay ilalagay natin sa remote address natin. Yun gaya na sinabi ko, opposite lang sa ginawa natin sa kanina. Tapos, i-XX na lang ulit natin yan. Yung katulad ginawa natin kanina. Tapos yan. Ang alam ko mag-error yan, pero yan, palitan natin. Yan. So, edit na lang natin yung nangyari doon. Gaya lang sabi ko kanina, kasi mas, siya, recommended. Gawin din natin doon sa kabila, i-edit din natin siya. Ngayon naman, pagkatapos natin gawin yung dalawang policy, punta ulit tayo dito sa, sa firewall policy na pinagawa natin ng LAN Ethernet. Gagawin na natin ay magawa tayo ng bagong policy para sa communication ng dalawa. So, yan. Create yung policy at ipapangalan natin is, yan, kunyari ay LAN 1 na lang. LAN 2. Yan. VPN. Tapos ang isi-set natin, income interface ay LAN port 2. Yan yung natin dun sa sa FortiGate 1. Tapos yung sa ginawa natin kanina, ayan, pinindot lang natin yung site to site. Tapos ang source natin is yung LAN natin kasi sa kanya magagaling yung kasi siya yung source. Tapos dun sa ating destination is yung LAN 2. Yun yung ginamit natin sa FortiGate 2. So, yun yung destination. Tapos, enable natin yung yan, okay na yan. So, makikita natin may warning pa. Nakalagay is, this one says, this one. Ibig sabihin, hindi pa natin nasa-set up yun sa kabila. Tapos, gagawa pa ulit tayo ng policy dito sa FortiGate 1. Gagawin natin ay LAN 2 to LAN 1. So, ang gagawin natin dito is yung opposite naman. Isimula naman tayo sa site to site kasi siya yung incoming interface. Siya yung magiging communication ng FortiGate 1 at FortiGate 2. Sa kanya muna dadaan
bago ang lahat, kaya siya tinawag na incoming interface. Sunod is yung LAN port 2. Tapos yung source natin ay yung LAN 2 ulit na ginamit natin sa FortiGate 2. Tapos yung destination natin is yung LAN 1 natin na ginamit natin dun sa FortiGate 1. Tapos yung sa destination, sa service all. Kaya binaligtad natin kasi ang mangyayari dyan is yung opposite nung ginawa natin sa una. Mauuna si LAN 2, tapos sumunod ay LAN 1. Tapos okay na. Yan. So, punta naman tayo dito sa FortiGate 2. Ang gagawin naman natin is same lang din, kaso kabaliktaran din uli nung ginawa natin kanina sa FortiGate 1. Tapos ang ilalagay natin is LAN 2 to LAN 1. Yan. VPN. Yan. Tapos yung sa incoming interface natin is yung LAN 2. Tapos dun sa outgoing interface is yung site to site. Ibig sabihin magsimula siya dun sa LAN 2 papunta dun sa site to site. So, ang source natin is yung LAN 2. Tapos ang destination is LAN 1. Tapos all sa service. Nakikita nyo, LAN 2 kasi sa kanya muna magkagaling papunta sa VPN natin, tapos bago siya mapunta sa LAN 1. So, ganun yung process ng communication natin. Yan, next, okay. Tapos gawa ulit tayo ng isa pa, ng kabaliktaran naman noon. LAN 1 to LAN 2 VPN. So, doon sa incoming interface natin ay magmumula dun sa VPN naman. Kasi, yan, site to site. Port 2, sa source natin is yung LAN 1. Tapos LAN 2. Ganun lang din yung settings ng si LAN 1. Ilagay lang natin sa Tapos yan, service all. Tapos yan, okay na. Tapos ang next naman natin na gagawin pagkatapos yan is yung tinatawag natin na routings. Gagawin natin yan sa FortiGate. Gagawa tayo ng static route. Wait lang natin. Yan. So, config router static. Tapos edit 0. Tapos set DST 192.168.20.0. Tapos 255.255.255.0. Yan. Tapos set natin si device. So, ang ilalagay natin sa set device is yung ginamit nating pangalan dun sa kanina, which is yung site to site. Wait lang, mali. Yan, site to site. Yan. Tapos,
next, end. Tapos ganun din gagawin natin sa FortiGate 2 natin. Wait lang. Yan, admin. Admin. Config. Static. Config router static. Edit 0. Tapos set PST 10.10.10.0 slash 255.255.255.0. Tapos set device side to side. Yan. Next. End. So kung mapapansin nyo, ang nilagay natin na IP dito ay sa kabila is 192.168.20.0 is yung galing sa kabila. Tapos ang ginamit natin dito sa FortiGate 2 is yung subnet ng FortiGate 1, which is 10.10.10.0. Tapos ang gagawin natin pagkatapos natin iset nyan is yan sa FortiGate na. Tapos yung makikita natin naka-up na. Tapos hindi nyo pa nakikita siya naka-up or namumula pa or naka-bring down pa siya. Ay, ang gawin lang is bring up lang siya. Ayan. Ibig sabihin na gumagana na. Tapos check natin yan sa VPN natin sa kabila. So right click lang natin yan. Makikita natin gumagana din. So minsan hindi siya agad papalit ng nag-green. So ang gawin niyo lang is parang 22 to 30 seconds magwe-wait para magpalit siya. So siya, okay, ibig sabihin niya parehas na gumagana na kasi na-check na natin. So after lang makikita natin dyan sa ating policy and objects sa para policy ay mawawala na yung parang warning kanina. Ibig sabihin goods na yung ating ginawa. So para matas natin kung gumagana talaga, try nating iping natin yung isa't isa. Iping na natin. Check na natin kung okay siya. Execute ping. Ito na yung actual na execute ping option source 10.10.10.0 -255. Wait lang, wag na pala natin isama. Ibig sabihin dito magmumula sa 10.10.10.1 yung static ni FortiGate 1. Tapos, ang gawin natin, executing 192.168.20.1. So, yan. Dapat, ayan. Para masabi natin, gumagana yung ginawa natin ay dapat magkaroon ng reply. So, yan. Yan, nakita natin na success yung ating ginawa. So, gawin din natin yun sa FortiGate 2. Yung kabaliktaran niya. Execute ping option source 10.10.192.168.20.1.
.20.1. Yan. Tapos, execute ping. Wait lang. So, yan. Ping. Pinagbaliktad lang natin yung ginawa natin kanina. Yes, yan. Nagpiping na ulit. Reply na. Ibig sabihin, gumagana yung ating ginawa na VPN tunnel.